So, bago kayo matutulog, ha? Kasi busog kayo. Di ba ganoon pag nabusog para masarap matulog? So, pakisabi yung sa katabi na huwag kang matutulog. So, kasi, siyempre, pag ako ang natulog dito, di rin kayo papayag, di ba? Kaya, ayoko rin matulog kayo. Okay, so, isa sa mga pinakamahalagang session sa Bible Seminar ay yung topic ngayon at saka yung bukas. Kaya sana ay makapakinig kayo ng mas maigi dahil mahalaga po yung ating pag-uusapan. Okay po? So bago tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. Mahabagin naming Diyos na banal at dakila, nagpapasalamat po kami sapagkat ang Ebanghelyo ay inilagay niyo po sa amin, sa iglesia, sa church, upang maipangaral sa mga nawawalang kaluluwa. Salamat din po sapagkat bagamat kami ay mga hindi karapat-dapat sa iyo, subalit dahil sa ilalim ng iyong habag at awa sa amin, binigyan niyo po kami ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Hesus na dumanak ang dugo doon sa cross. Kaya ngayong araw, nagpapatuloy po kami sa pangangaral ng Ebanghelyo upang maipahayag ang dakilang biyaya ng Diyos ng kaligtasan sa mga nakikinig. Kahit marami po kaming kulang po kami sa kakayahan at pangunawa, inihingi po namin ang patnubay at tulong ng banal na Espiritu upang ang mga taong nagnanais nito na makaalam ng dakilang biyaya ng Diyos ay makarating sa pagkakilala sa katotohanan ng kaligtasan. Pakilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, dito po sa First Timothy chapter 2. Okay. Okay, 1 Timothy chapter 2, babasahin ko po sa inyo. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Okay po. Ang sabi po dito sa talata ay may mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Tama po? Siyempre, pag sa paningin ng tao, mabuti sa kanya pag tumitingin sa mga bagay na material. Tama po? So, kung nakikita niya yung mga bagay na material, parang gusto niya, ito ay mabuti para sa kanya. Pag siya ay tumitingin dito. Pero, sa paningin ng Diyos, iba. Tama po? Ang sabi po dito, may mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Hindi po yung pera, hindi yung material na bagay na ano pa man sa sanlibutan ito, kundi ang sabi dito, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na ang Diyos ay nagnanais na lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So merong dalawang bagay na mabuti sa paningin ng Diyos dito. Hindi po yung kumita tayo, hindi po yung magkaroon ng magandang trabaho. Yung mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos, nais niya yung lahat ng tao ay, una, maligtas. Yun yung mabuti, una, na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Tama po? At pangalawa, makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya, ang sabi po, nais ng Diyos. Okay? Kaya dapat, yung nais ng Diyos na ito rin yung nais natin. Tama po? So, kung hindi mo nais makapasok sa langit at maligtas, hindi mo matatagpuan yung kaligtasan. Dahil yung nais ng Diyos sa iyo ay maligtas ka. Tama po? So, kaya mahalaga po yung sinabi rito na nais ng Diyos. Okay? Ang tanong, nais ba ng tao ito? Lahat. Kaya yun yung problema. No? Hindi lahat pupunta sa langit, meron mapapahamak. Dahil yung mas ninanais ng tao, yung material na bagay, kaysa yung ninanais ng Diyos
para sa kanyang kaligtasan. Okay? Kaya kanina, yung pinag-aralan natin, mahalaga po, di ba? Nag-aral tayo ng last day signs. Una, yung history ng Israel. Tama po? So, yung kanilang pagtawag ng Diyos, yung pangako, tapos bumagsak sila, pagkatapos muling bumangon at nanumbalik sa Diyos. It is already fulfilled, no? After 1,900 years. Pagkatapos yung religious deception, yung darating ang araw, sabi ng Biblia, sa Mateo chapter 24, okay, ang sabi po dito, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Actually, merong isang pinakamalaking problema ang Christian movement o Christianity sa ating panahon, especially yung tinatawag na born-again churches. Maraming mga tao, confused sila sa salitang born-again. Tama po? Sabi nila, anong religion mo? Born-again. So, wag natin gamitin yung English na salita. Anong religion mo? Ipinanganak na muli. Tama po? So, kung tutuusin, pag sinabi mong ipinanganak kang muli, walang ganong religion. Walang ganon, tama po? Pero may ganong kaligtasan. Kaya maraming tao na misinterpret yung salitang born again. Ang problema, maraming nagsasabing born again, pero iba-iba yung paraan ng kanilang kaligtasan. Kasi sabi ni Jesus, maliban ng isang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos. So, kailangan requirements para makapasok ka sa langit, ipanganak kang muli. Ang problema ngayon sa salitang ipanganak ka na muli ay maraming paraang naririnig natin. Ibig sabihin ng ipanganak ka muli, maligtas ka. Di ba? Pero ano po yung mas pinaka-crucial sa Christianity? Sa loob ng sinasabing born again, doon po sa 1 Timothy chapter 2, verse 11, hayaang ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko ipinapahintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. So, ang problema ngayon ay maraming nagtuturo, pastora. Pag binasa mo doon sa Ephesians chapter 4, walang binanggit na may pastora, pastor, evangelist, teachers, and prophet. So ngayon, maraming mga pastora sa ating panahon. So, sabi ng Biblia, hayaang ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko ipinapahintulot na ang babae ay magturo. Kaya yung problema ngayon ng Christian born again, sinasabi, may pastora. Ngayon, kung may pastora, meron bang pastor yung church? Wala. Pero maraming nakikinig sa kanila, di ba? So, hindi ako nagsasabi yung Biblia. Binabasa ko lang sa inyo. Siyempre, mas naniniwala ako sa Bible kaysa sa kanila. Dahil sinabi ng Biblia, tama po? Alangan naman, salungatin ko yung Bible. So, doon ako naligtas sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kung ano yung sinabi ng Bible, doon ako naniniwala. Ngayon, kung mas maniniwala ka sa kanila, maliligaw ka. Tama po. Kaya doon po sa 1 Corinthians chapter 14, 1 Corinthians chapter 14, verse 34. So, ang babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia. Keep silent. Hindi pwedeng tumayo dito sa pulpito. Tama po? Dahil, maging sa Ephesians chapter 4, binanggit yung mga gifts, pastors, evangelists, and teachers. Pero marami ngayon naniniwala dito eh. Naniniwala ba kayo dyan? So,
minsan gusto nilang idepensa yung sarili nila na, hindi, meron kasing ganito. Yung Bible, hindi po yan pwedeng mabago. Pag binago mo yung Biblia, sinasalungat mo yung Biblia, ibig sabihin. Sabi nga, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Pag sinabing hindi pwede magturo, correct na yon, wala nang explanation yon. Tama po? Tagalog naman yung sinabi. Kaya sabi, sapagkat sila hindi pinahihintulutang magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroong anumang bagay na nais silang malaman, tanungin nila ang kanilang mga asawa. Okay? Sabi rito, sa bahay, sapagkat kahiyahiya para sa isang babae ang magsalita sa iglesia. So yung iglesia dito, yung church, tama po? Pwede ka magturo sa anak mo, pero sa church, sa iglesia, hindi. So hindi po ako nagsasabi yung Biblia. Pero yung problema ngayon, mahusay mag-twist ng pagtuturo. Maraming nakikinig sa kanila. Ngayon, kung yung mga nakikinig sa kanila, makakapasok ba sila sa langit? Kung nakikinig ka na sa isang tao na mismong siya ang sumasalungat sa Biblia, paano ka makakapaniwala sa Biblia kung mismong yung taong yung nagtuturo sa iyo ay sumasalungat sa itinuturo ng Biblia? So siguro sasabihin nyo, hindi kasi ganito walang explanation po yan. Pag sinabi ng Biblia na hindi pwede, hindi. Wala pong, sa paningin ng Diyos, walang tinatawag na conditional. Lahat yan, tiyak. Pag sinabing ikaw ay sinner. Tama po? So, pero sa ating panahon, nakakatakot. Di ba? Dahil maraming tao, ang sabi po, sa 2 Peter chapter 2, maraming bulaang propeta ang lumilitaw. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayan kung paanong sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro. Tama po? Yung guro ay tagapagturo. Mabuti kung ang ituturo lang sa iyo ay subject ng mathematics, science, English, okay lang kung magkamali ka. Pero kung ang tinuturo sa iyo ay daan papuntang langit, at yung nagtuturo, ang sabi ay bulaan, ay parehas kayong mahuhulog sa impyerno. Tama po? Kaya, importante yung Biblia, di ba? At ang sabi po, ginagawa nila yon hindi hayag, palihim. Palihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang turo. Ang ibig sabihin ng nakakapinsalang turo, ang kaluluwa mo ang mapipinsala pag naniwala ka sa mali. Tama po? Kaya nga, sabi po, palihim. Sabi dito, palihim. Ngayon, kung ang puso mo ay proud, at kung ang puso mo ay hindi teachable, humble, hindi mo makalalaman kung tunay ba yan o hindi, dahil palihim. Palihim na nagpapasok sa kaisipan mo ng mga turo na hindi naman tama. Okay? Kaya, habang nakikinig ka, tama naman sinasabi niya. Of course, si Satan, hindi sasabihin sa iyo, mali ang kanyang sinasabi. Malalaman mo na lang yan kung nakaharap ka sa totoong ebanghelyo. Tama po? So kaya dapat maging maingat tayo, di ba? Sabi ni Jesus, in the last days, maraming mga madideceive. Kung minsan, pagka nag-preach ako sa isang church, inimbita ako, yung pastor kilala ko na hindi ligtas. In-invite niya ako mag-preach sa church niya, i-deliver yung gospel. So nag-preach ako. So tinalakay ko yung salvation. At the end, naligtas yung mga leader. Sabi nila, ganun pala yun? First time lang nila nalilig yung tunay na kaligtasan, pero yung pastor nila, 15 years na sa kanila. Ang problema yung pastor. Ayaw niyang tanggapin yung gospel na. So, ganun talaga. Dahil yung truth at saka yung false, meron talagang conflict yan. Wala tayong magagawa. Ang pwede lang natin gawin, ihayag yung tunay na gospel. Tama po? Kung ayaw nilang maniwala doon, kalabanin nila yung Diyos, bahala na sila, di ba? Dahil ang trabaho lang ng tagapagturo, ipangaral yung totoong ebanghelyo.
Ngayon, kung sumasalungat ang tao sa totoong ebanghelyo, hindi naman ako ang sinasalungat mo, yung ebanghelyo. Hindi ko alam kung kaya mong salungatin yan dahil sabi ng Biblia, hindi mo pwedeng mabago yan. Tama po? Yan yung truth. Okay? Kaya, pinag-aralan natin kanina yung last day sign. In the last days, maraming tao yung mahuhulog sa maling paniniwala. Bakit po? Dahil wala silang time makinig, mag-aral ng Biblia. Sumunod yung rumors of war, di ba? Meron tayong naririnig. Nire-review ko lang yung pinag-aralan natin kanina. And then yung famine and earthquake. Okay? Tapos yung love will become colder, yung puso ng tao nagiging mas malayo na sa Diyos dahil sa paghahangad sa mga material na bagay dito sa sanlibutan ito. Okay? And then yung pestilence, gospel will be spread to all over the world. And then yung technology and RFID increase. So it is already fulfilled. Kaya sabi ko po sa inyo, yung inihintay ng Diyos sa ating panahon, makumpleto yung bilang ng mga hentil. Okay? Kaya ngayong araw, yung topic natin ay mahalaga. Okay? Doon sa Lumang Tipan, may mga taong naligtas. Okay? Si Enoch and Methuselah ay naligtas sa panahon ng Lumang Tipan. Okay? Si Noah at yung family niya ay nasave. Tama po? Si Lot doon sa Sodom and Gomorrah ay naligtas din. Tama po? Si Rahab, yung family niya, na-save. So that's why, before rapture, dapat, o before tribulation, dapat ka rin ma-save. Tama po? Dahil, paano ba yung kaligtasan ng tao? Paano ba naligtas yung mga tao sa Lumang Tipan? Nakasulat po doon sa Hebrews chapter 11, kung paano naligtas yung mga tao sa Lumang Tipan. Anong sinasabi doon? Sa pananampalataya, sa pananampalataya, sa pananampalataya. So, pag nabasa nyo, tungkol sa pananampalataya, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Tama po? Through faith. Okay? Kaya ngayon, yung topics natin ay tungkol sa sin and judgment. Ano ang pinakamalaking problema ng tao sa harapan ng Diyos? Kasalanan. Tama po? Kaya maraming tao, naiisip nila yung ginagawa nila sa Diyos, pero hindi nila naiisip yung kasalanan nila sa harapan ng Diyos. Okay? Yun yung tatalakayin natin ngayon. Okay? Una, so ang tao ay sinilang na makasalanan, ang puso ng tao ay puno ng kasalanan, yung katawan ng tao ay ginagamit para magkasala, itinuturing ang tao na patay sa harapan ng Diyos, yung patay hiwalay because of sin, and then darating ang araw, hahatulan ng Diyos. And then, dahil yung tao ay lumabag sa batas ng Diyos. Siguro, hindi kayo lumalabag sa batas ng tao, pero maaari lumabag kayo ng maraming beses sa batas ng Diyos. Okay? And then, yung judgment someday thrown into the hell fire. And sinners, repentance. Okay? So, yun yung pag-aaralan natin ngayon. Marami ba? Pero konti-konti lang po yan. Okay? Sin and judgment. Okay po? So, what is the biggest obstacle to a person from entering the kingdom of heaven? Of course, sin. Tama po? Sabi ng Bible, in Romans chapter 3, verse 23, ang sabi po dito, yamang ang lahat ay nagkasala. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung pinakamalaking problema ng tao, di ba? Parang ayaw niyo sumagot, ha? Hindi, si pastor lang yan, problema niya lang yan. Kasi, bago tayo makapasok sa langit, dapat maraman muna natin kung ano ang problema natin sa harapan ng Diyos. At kung paano tayo nagkaroon ng ganitong problema sa harapan ng Diyos. Tama po? So bago natin malaman na tayo ay makakapasok sa langit. Problema muna bago solusyon. Tama po? Kaya, so, ito yung posisyon ng tao sa harapan ng Diyos, di ba? Yung pinakamalaking hadlang ay ito. Tama po? Kaya kahit na anong gawin ng tao dito, kahit sabihin niya magpakabait siya, magsikap siya, kahit na magbigay siya, o kahit sabihin niya na naniniwala siya o tinanggap niya, still, yung sin hindi niya alam kung may solusyon na ba o wala. Tama po? Actually, minsan may kinounseling ako, sinasabi ko sa kanya,
Sabi ko sa kanya, born again ka na ba? Opo, pastor. Born again ka na. Oh. Pero, paano kung nagkasala ka, makakapunta ka pa sa impyerno? Yes, pastor. Paano nangyaring born again ka, tapos nagkasala ka, makakapunta ka pa sa impyerno? Ang ibig sabihin, ang natanggap niyang pagtuturo ay mali. Tama po? So, kailangan maging malinaw kung paano mo naintindihan yung problema mo at paano nagkaroon ng solusyon. Yung solusyon wala sa iyo dahil ikaw nga ang may problema di ba? Pero yung solusyon wala sa tao, nasa Diyos. Kaya sabi po ng Bible, tignan natin, let's find my sin. So, wag mong sabihin na, sige, let's find your sin. Sabihin natin, let's find my sin. Kasi baka, sino ba makasalanan? Itong katabi ko. So, hindi po gano'n ang usapan ngayon. Personal ito sa harapan ng Diyos. Ikaw at ang Diyos. Tama po? Huwag mo nang pakialaman yung katabi mo. Hindi ba? Okay. Let's find my sin. Okay po? So, sabi po, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng tao ang kamatayan, sapagkat lahat ay nagkasala. Kaya dapat maintindihan natin ang tanong, paano ba ako nagkasala? Tama po. At bakit lahat ng tao ay nahulog sa pagkakasala? Dahil sabi po rito, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao. Sino po siya? Si Adan. Lahat ng tao ay galing kay Adan at kay Eve. Tama po? Kaya sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya sabi po dito sa Bible, mula kay Adan, yung kasalanan ay dumating sa bawat tao. Tama po? So, man born by sin seed. Tingnan natin yung salitang ito. Sabi po rito, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Naliligaw mula sa pagkapanganak. Okay? Tignan po natin to. Okay? 먼저 먹은 동생이 오빠의 햄버거 귀퉁이를 뜯어먹습니다. 진짜 짜증나. 한민아. 혜연이 그럼 아프지? 때리면 안 돼. 이번에는 빨대를 만져보려 합니다. So, kung titignan natin yung bata, natatawa kayo, no? Minsan yung mga nanay, pag yung mga anak nila, ganun ka, no? Ang galing ng anak ko. Sa totoo lang, yung batang ito ay hindi sinasabi ng magulang, pag inagaw yung pagkain mo ay sapukin mo agad. Meron bang ganong magulang? Anak, pag inagaw yung pagkain mo, sapukin mo agad. Ganon yun. Siyempre, ang magulang hindi nagtuturo ng ganon. Tama po? Bukod sa yung pagiging violente niya, may lumalabas pa sa kanyang bibig. Tinuruan ba siya ng mother niya? Pag may umagaw ng pagkain mo, murahin mo agad. Kung titignan natin, yung bata, naturally, habang lumalaki, yung kasalanan ay lumalabas. Tama po? Kaya sinabi ng Bible na isinilang siyang makasalanan. Tama po? So, habang tumatagal, yung kasalanan, habang tumatagal, dumadami ng dumadami. Tama po? Kaya minsan, isang very weird isipin na pag may kasalanan ka, i-confess mo. Paano mo maalala yung kasalanan mo simula nung bata ka hanggang lumaki ka? Ikaw confess mo, hindi mo kayang isipin kung gaano kasalanan ang nagawa mo sa dami. Kaya, kung titignan natin, sabi ng Biblia, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata, from the mother's womb. Siyempre, yung mga baby, katulad ng sinabi ng Bible, hanggat hindi nila nalalaman yung mabuti at masama, hindi pa sila accountable.
Tama po? Halimbawa, alam mo namang masama magsinungaling, pero ginagawa mo ito, ikaw ay may pananagutan. Tama po ba? Pero kung hindi mo alam, inosente ka pa. Yun ang ibig sabihin, di ba? You're innocent until na malaman mo na ito ay mali. Okay? So narito ako ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Tama po? Ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Kaya pagka minsan, di ba, hindi ko alam pero siguro naman may mali din ako o kayo nakakalam kasi kayo naman naglilihi, di ba? Minsan may mga naglilihi, mainitin ang ulo. Pag nakita ng asawa, gustong sapukin o bugbugin, di ba? Dahil na paglilihian niya yung asawa niya, di ba? Hindi ko alam kung totoo yun, pero may nakita lang akong gano'n. Kaya sabi, ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Okay. So, tignan natin yung seed, hindi ba? Yung seed. Okay? Seed. So, yung seed na ito ay magiging tree, tapos magbubunga, magiging apple. Tama po? Kaya, yung seed na ito, hindi pwedeng seed ng santol, mangga, or ano man. Itong seed na ito ay kung ano yung bunga. Tama po? So, yung seed ay apple seed. Kaya nagbunga siya ng apple. Tama po? So, meron tayong sin seed sa ating puso. Bago pa tayo isilang, yung kasalanan ay nasa atin na. Tama po? Kaya habang tumatagal, yung seed na nasa atin, tayo ay gumagawa ng kasalanan, tayo ay sinner. Yung kasalanan ito ay nagpa-prosper sa atin. Okay? Kaya sabi rito, sin seed and sinner become doing many sins. Tama po. Natatandaan niyo ba kung gaano kasalanan na yung nagawa niyo? Hindi, si pastor lang marami nun. Ako hindi masyado. Judgmental kayo, So, lahat tayo ay dumaan dito. Tama po? And then, sabi po ng Bible, meron tayong good and bad fruits. It depends on the seed. Sabi, gayon din naman ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol, itinatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Yung salitang bunga, ano ba ang ginagawa nila? Tama po? Siyempre, kung meron kang good seed, lalabas sa iyo ay good deeds. Kung meron kang bad seed, ang lalabas sa iyo ay bad deeds. Tama po? So, if you are the bad person, kung bad person ka, lalabas sa iyo maraming bad deeds. Tama po? Mga gawang hindi tama. Kaya sabi, depende kung ano yung seed. Okay? So, kaya dito, yung apple from the apple tree, and then sins from the sinner. Okay? Kaya yung mga tao, habang tumatagal, yung kasalanan ay unti-unting nagpa-prosper. Tama po? Kaya halimbawa ganito, tama po? Pagka maliit pa, pwede pa. Ang cute, di ba? Ang ganda namang hawakan, ang cute. Oh. Pero pag ganito na, pwede? Pwede mo sa ang cute, gagawin kanyang hapunan o tanghalian. Pagka ganito pa, okay pa. Tama po? Pero pag ganito na, nakakatakot na yan. Tama po? Maaari kang patayin yan. Nagiging mas worse na yung ugali niya. Tama po? Yung kalagayan ng hayop. Okay? Kaya, siyempre, pwede mo hawakan pag maliit pa, pero pag malaki na, teka muna. Dahil alam mong kaya niya nang lumapa o pumatay ng tao. Tama po? So kaya po, yung sin, iniisip ng tao, yung mga masasama, yung murderer, killer, tax collector, harlot, and prostitute, masamang tao yan. Ang tingin nila. Maraming kasalanan, yan ay pupunta sa impyerno. Pero yung iba naman, normal na people, nagsasabi, mabait naman ako, wala naman akong ginagawa. So, kaya hindi siya gumagawa masyado ng sin, konti lang.
Tama po? Dahil good neighbor siya. Tapos, meron pang isa. Yung mga religious na tao, Pharisee, pastor. So, yung mga religious na tao, hindi siya halatang gumagawa ng sin dahil mukhang banal siya. Di ba? Halimbawa, ako, si pastor may hawak na Bible. Banal na tao yan. Dahil sa Bible lang. Pero hindi mo alam kung ano ang nasa loob ng kanyang puso. Tama po? Ngayon, sa tatlong ito, sino yung pupunta sa langit dito? Pwede siguro to? Pwede ba to? Isa lang? Ha? Pwede? Isa lang? Pwede? Actually, kahit isa lang yung kasalanan mo, hindi ka pwedeng makapasok sa langit. Dahil, sabi ng Bible, yung kasalanan ang nagiging hadlang sa iyo. Okay? Kaya sabi rito, yung puso ng tao, di ba? Actually, hindi naman nakikita ng tao yung puso niya, pero sabi ng Biblia, ang puso ay, ano daw po, mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Kaya huwag ko kayo matutulog. Minsan may mga babae na akala nila, ay, ang pogi niya. So pagka nagustuhan na siya, bigla na lang siyang iniiwan. Kasi yung puso ay mandaraya. Tama po? Kaya sabi ng Bible, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Kaya pag nagre-rely po kayo sa puso nyo, hindi po yan minsan nagsasabi ng totoo. Example, yung emotion. Pag emotional po kayo, madali kayong magagalit, mau-offend. Tama po? Dahil yung puso nyo ay emotional. Minsan tumatawa, minsan umiiyak, minsan naman nagagalak. So, changeable yung heart ng tao, hindi siya stable. Kaya pag nagre-rely ka sa puso mo, talo ka. Tama po? Dapat mas malakas yung pananampalataya kaysa pakiramdam. Kaya sabi nila, minsan may nagsasabi, pakiramdam ko, ligtas ako. Hindi yan nagsasabi ng totoo sa'yo. Pakiramdam mo lang yon. Dahil yung puso ay mandaraya. Kaya sabi, sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay ang lahat, ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Sabi ng Bible in 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi po, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakpil ko siya, sapagkat hindi tumitingnan ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Tama po? Iyon ang sabi ng Biblia. Ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas. Kaya alam ng Diyos ngayon kung sino sa inyo yung totoong nagnanais malaman kung ano yung katotohanan. Tama po? Ang Diyos hindi nakatingin sa panlabas na anyo. Nakatingin siya sa panloob nating puso. Alam ng Diyos kung anong laman ng puso natin ngayon. Tama po? Kaya sabi, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Pero, yung puso ng tao ang pinakamarumi sa paningin ng Diyos. Hello, nandiyan po kayo? Ha? Naintindihan niyo po? Baka sabihin niyo, sobra naman yung hearse ni Pastor. Hindi, yung Bible talaga yon, hindi ako. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, o gusto lang ipaalam ng Diyos sa inyo o sa atin, yung kondisyon ng ating puso. Sabi, yung puso daw, ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao, sapagkat mula sa loob, mula sa puso, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Kaya sa Bible, ang pinakamaruming bahagi ng tao ay puso. Depende sa sitwasyon. Tama po? Kaya yung pusong ito ay maaaring mahulog sa impyerno. Tama po? So, hindi tayo dumudumi sa kinakain natin, nagiging marumi tayo sa paningin ng Diyos dahil sa ating ginagawa.
at sa ating puso. Tama po? Sabi diyan ay kasakiman, kasamaan, pandaraya, pagkainggit, paninirang puri. Ito yung non-born again heart. Pero pagka na-born again kayo, papalitan kayo ng bagong puso. Pero kung nasa church na kayo, matagal na kayo, ganito pa rin ang puso nyo, baka hindi pa kayo nakatanggap ng brand new na puso. Hindi pa ipinanganak na muli. Tama po? Nakakatakot po yun. Diba? Pagka hindi ka pa totoong ipinanganak na muli. Tama po? So yun daw yung kalagayan ng puso ng tao sa paningin ng Diyos. Okay? Kumusta naman yung mga puso nyo? Eto, Pastor, umiibig pa naman sa asawa ko talaga ha. So, iba yung kondisyon ng puso natin sa harapan ng Diyos. Tama po? Kaya nga, sabi ng Bible, ang Diyos ay tumitingin sa kalagayan ng ating puso. But of course, maganda yung ginawa nyo, yung mga nandito. Kahit na busy o may iba kayong pwedeng puntahan, pinili na ninyo makinig ngayon. Tama po? So, yan ang pinili nyo. Kaya, yung puso, hindi nakikita ng tao, pero nakikita ng Diyos. Okay? So, yung nilalaman ng ating puso, hindi natin nababasa, pero nababasa ng Diyos. Diba? Depende sa sitwasyon, yung response ng puso. Diba? Pag meron tayong hindi gusto, depende sa sitwasyon ng puso natin, di ba? Yung response. Kung emotional ka, yung response mo, lagi kang galit kaagad. Tama po? May mga high blood ho ba dito? Nagme-maintenance po kayo. Nakakatakot kasi yung high blood sa loob ng church eh. Sa totoo lang, di ba? Kaya ako ho, ayoko maging high blood dahil baka pag nagalit ako sa pulpito, walang maiwan dito sa harap ko. Di ba? So, yung puso natin, depende sa sitwasyon. Tama po? Pero kung born again ka, yung puso mo hindi ganito. Tama po? Kaya sabi ng Bible, dahil yung puso ay tinatakpan ng position, job, and wealth. Diba? Kaya yung mga taong may mataas na position, may magandang trabaho at mayaman, yung puso nila ay kahit nakakagawa sila ng mali, okay lang yan. Si ganito naman eh. Okay lang yan. Mayaman naman eh. Di ba? Pero hindi po pwede sa harapan ng Diyos yun. Di ba? At yung puso, natatakpan ng mga mabubuting gawa. Kapag gumagawa ako ng mabuti, ang tingin ko sa sarili ko, mabuti ako, at ang tingin din ng ibang tao sa akin, mabuti. Pero ano naman ang tingin sa iyo ng Diyos? Tama po? And then, yung puso, natatakpan ng mga charity, service, and kindness. Diba? Yung nilalaman ng puso. Kaya nga, hindi mo makikita kung diyan ka sa labas tumitingin. Tama po? So, tignan natin si Mr. Nice Guy. And then, yung puso, natatakpan ng mga prayer, seal, and religious deed. Alam nyo, isa sa pinaka-experience ko, ang nakakatakot na religious na tao ay ang mga pastor. Yung mga nagtuturo ng maling ebanghelyo. Nakakatakot po talaga. Kasi hindi alam ng mga nakikinig sa kanila na yung nagtuturo sa kanila ay dinidisib lang sila. Tama po? Bakit ko po nasabi yun? Dahil dati po akong ganon bago ako naligtas. Kaya yung mga pastor ay the most dangerous person na nagdadala ng kaluluwa sa impyerno o sa langit. Dahil nakikinig kayo, di ba? Habang nakikinig kayo, naniniwala kayo, so doon kayo pumupunta. Kaya nga dito, pinapakita sa inyo yung Bible para makita ninyo ano ba yung tinuturo ng Biblia. Tama po? So kaya dito, dapat, ito pala yon. So tignan natin yung si Mr. Nice Guy. Siya si Ginoong mabuti. Heto ang taong lamang sa kabutihan. Ginagawa ko lang naman ang tama. Sa sobrang kabutihan niya, kung mabubuting tao ang napupunta sa langit, siya ang mauuna. Talaga naman.
Ginoong mabuti, sumusunod ka ba sa 10 utos? Madalas, Maari bang masubukan natin ang iyong kabutihan? sige. Okay, hetong isa. Huwag kang magsisinungaling. Nakapagsinungaling ka na ba? Oo. Sino bang hindi? Anong tawag sa taong hindi nagsasabi ng totoo? Sinungaling. Oh, heto pa. Huwag kang magnanakaw. Nakapagnakaw ka na ba kahit minsan? Hindi! Pero kaamin mo lang na sinungaling ka. Matagal na yon. Bata pa ako. Tsaka candy lang naman. Anong tawag mo sa taong nagnanakaw? Magnanakaw. Sige, eto pang isa. Huwag kang mangangalunya. Madali yan. Hindi ko lolokohin ang asawa ko. Hi, Pogi. Wow! Sabi ni Jesus, kung nakatingin ka na sa isang babae na may pagnanasa, nangalunya ka na sa puso mo. Tama. Isa pa, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nagamit mo na ba ang pangalan ng Panginoon sa pagmumura? Ay! Iyan, ginoong mabuti, ay paglalapastangan. Binigay ng Panginoon ang iyong buhay at ang mga biyaya, ngunit kinakaladkad mo ang pangalan niya sa dumi. Sa sarili mong pag-amin, isa kang sinungaling, magnanakaw, mapaglapastangan, at mangangalunya sa iyong puso. 4 pa lang iyon sa 10 utos. Oo na. Hindi ako perpekto. Higit na malala pa dyan. Halimbawang malalagyan natin ng microchip ang iyong utak at maitatala ang lahat ng iyong sikretong iniisip sa isang buong linggo at ipalabas ito sa isang sinihan. Ay! Nakakahiya yun! Tama. Alam ng Diyos ang lahat, pati ang mga sikretong nilalaman ng iyong puso. Teka! Kung ihambing ako sa ibang tao, isa akong santo. Ngunit ang pamantayan ay ang utos ng Diyos, hindi ibang tao. At kung magkasala ka ng kahit 5 beses lamang sa isang araw, sa isang taon, aabot na sa 1,825 ang kasalanan mo. Kung umabot ka sa 70 taong gulang, magkakasala ka ng higit sa 127,000 beses. Mananagot ka sa bawat kasalanan sa araw ng paghuhukom. At ayon sa Biblia, ang bawat isa sa atin ay magbibigay tuos sa Panginoon. Pero papatawarin niya ako, di ba? Subukan natin yan sa isang korte. Alam ko namang madalas akong lumabag sa batas. Pero baka naman pwede natin itong palampasin. Ang tiwaling hukom lamang ang papayag sa ganoon. Ang sasabihin ng isang mabuting hukom ay, Ang kabayaran mo para sa iyong krimen, ang singil ng hustisya. hindi tiwaling hukom ang Panginoon. Kinapopotan niya ang kasalanan. Nagbabala si Jesus na sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng nagkasala sa Panginoon ay nararapat na mapunta sa kakilakilabot na lugar na kung tawagin ay impyerno. Walang takas dito. So yun yung warning ng Diyos, di ba? Kaya, yung tao ay, ang sabi po rito, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabing ulol ka ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. So, yung ating mga words, tama po, importante. Diba? Yung salita. Okay? Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, ang bawat napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Napuot na ho ba kayo? Yung puot dito ay nagagalit, di ba? Nagalit na ho ba kayo? Gano'ng kadalas? Araw-araw? Araw-araw kayo na high blood? So, ang sabi dito, ang salita ay pwedeng magbigay sa atin ng problema sa harapan ng Diyos. Okay? Yung mga tao, easy lang sabihin ito di ba? Tama po? Easy lang sa kanila. So, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin.
Yun yung mahalaga muna, malaman natin kung ano ba tayo sa paningin ng Diyos. Importante muna yon, tama po? Huwag natin tignan yung sarili natin sa sarili nating pamantayan. Tignan natin yung sarili natin sa pamantayan ng Diyos kung sino tayo. Tama po? Ngunit sa iyong katigasan ng pusong hindi nagsisisi, nagtitipon ka para sa iyong sarili ng poot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Isa sa problema din ng tao yung stubborn heart, di ba? Kahit naririnig na nila yung gospel, naririnig na nila yung Biblia, pero ayaw nilang tanggapin sa kanilang tenga at ayaw nilang tanggapin sa kanilang puso. Di ba? Kaya sabi po, habang sila ay tumatanggi, ang sabi ng Biblia, mayroon daw silang iniipon. Ano daw ang iniipon nila? Puot ng Diyos. Tama po? Parang habang tumatagal na tumatanggi sila sa panawagan ng Diyos, nag-iipon sila ng puot. Tama po? Ayaw nilang kilalanin yung gusto ng Diyos. Okay po? So, yung ating katawan ay ginamit ng tao, ginamit natin sa kasalanan. Tama po? Yung ating puso, yung ating isip, yung ating dila, yung ating paa, yung ating mata, at yung ating kamay. Tama po? Kaya nag-prosper yung sin sa pamamagitan natin. Tama po? Kaya sabi ng Bible, nagiging marumi ang tao because of sin. Okay? So, hindi naman natin napapansin, pero yung lahat ng bagay na yan ay nakatala sa listahan ng Diyos. Okay? Kaya sabi po rito, narito ako'y ipinanganak sa kasamaan, ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Okay? Kaya habang bata pa, konti pa lang ang nagagawa. Pero habang tumatagal, kuba na sa sobrang dami ng sin. No? Sobrang dami ng sin. No? Kaya habang tumatagal. Okay? So, ipinanganak tayong makasalanan, ang puso natin ay puno ng kasalanan, ang ating katawan ay nagamit sa kasalanan. Kung ganon, sa Biblia, idineklara tayong sinner. Tama po? Sinner. Yun yung problema mo sa harapan ng Diyos. Tayo ay sinner. Kaya sabi, ang lahat ay nagkasala. Kung ganon, ito ang kalagayan ko sa harapan ng Diyos, anong gagawin ng tao? Kailangan pala makasalanan ako, magpakabait ako. Yun ba ang kailangan niya? Hindi. Kailangan malaman niya yung solusyon sa kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya sabi po rito, dahil sa kasalanan, hiwalay tayo sa paningin ng Diyos. Kaya itinuturing tayong patay, di ba? Kayo nooy mga patay sa inyong mga kasalanan at pagsalangsang na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ang ibig sabihin ng patay, hiwalay tayo sa Diyos. Nasa pagitan natin yung kasalanan at ng Diyos. Tama po? Kaya yung tinatawag tayong dead spirit o dahil sa sin, tayo ay napahiwalay sa Diyos. Okay? Kaya sabi, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pa siya hindi nakikinig. Sin separate us from God. Kaya yung nangyari, pagkatapos na pagbagsak ng tao sa kasalanan, napahiwalay ang tao sa Diyos. Okay? So, sabi po rito, darating ang araw, hahatulan ng Diyos. Yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghukom. So, hindi mauuna yung judgment, mauuna muna yung death. Tama po? Yung judgment ay hindi mauuna sa kamatayan. Dahil habang buhay ka, may pag-asa ka para maligtas sa araw ng paghuhukom. Tama po? Kaya sabi, yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Pero sabi, pagkatapos may kasunod. Tama po? Kaya kung iniisip ng iba, mamatay na lang ako para matapos na, hindi. Pag namatay ka, simula na ng walang katapusan. Tama po? Papasok ka doon sa eternity. Eternal death, eternal judgment, or eternal life.
So, iniisip ng tao, pagka umalis na siya rito, tapos na. Hindi po, magsisimula na yung walang hanggan. Walang katapusan. Okay? Kaya, sabi ng Bible, and then sapagkat sisingilin niya ang tao ayon sa kanyang gawa, at kanyang igagawad sa bawat tao ang ayon sa mga lakad niya. Okay? Kaya pag naintindihan niyo po kung ano yung sinasabi ng Biblia, magkakaroon kayo ng kaisipan na ito pala ang kalagayan ko sa harapan ng Diyos. Okay? Sabi ng Bible, darating ang araw, sisingilin niya ang tao ayon sa kanyang. Yung gawa dito na binabanggit, hindi nung patay na siya. Nung siya ay nabubuhay pa. Tama po? Kung ang gawa ba niya ay masama o mabuti. Yan ang sabi ng Biblia. Sapagat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaya yung mga naligtas, dapat yung gawa nila ay suriin. Tama po? Baka yung gawa ko ay hindi maganda para sa mga brothers and sisters, o baka yung gawa ko ay hindi nagiging daan para may maligtas. So, delikado yon, tama po? Sabi ng Bible, kung ikaw ang magiging katitisuran, mas mabuti pa raw talian ka sa leeg ng lubid at lagyan ng bato at itapon ka sa dagat. Kaysa ikaw pa ang maging dahilan ng pagkaligaw o pagkatisod ng kapatid. Tama po? So kaya, bakit po? Dahil, di ba sabi ko po sa inyo, mahirap magdala ng tao sa church. Tama po? Kung nakapagdala kayo ng isang kaluluwa, hindi nyo dapat hayaan umalis sa church. Tama po? Bakit po? Hindi naman siya madaling nadala dito di ba? Hindi naman siya madaling nadala sa church. Ang dami yung pakiusap. Sige na, dumalo ka. Kahit na sobrang hirap niyo na, nagtsatsaga kayo, di ba? Sige na. Pero pagdating dito, hinayaan nyo na mawala at dahil sa hindi kayo naging maingat, may pananagutan kayo sa Diyos. Tama po? So, kailangan maging maingat tayo. Tama po? So, sabi rito, yung ating gawa. Sabi rito, darating ang araw, gagantihan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga gawa. O, alam ko na dadalhin mo ako sa kamatayan, sa bahay na itinalaga para sa lahat ng nabubuhay. Ano ba ibig sabihin ng RIP? Rest in peace. Sa tingin nyo, lahat ba ng namatay merong rest in peace? Actually, Paul siyang nakasulat na yan sa bato. Tama po? Kung namatay kang makasalanan, may rest in peace ba sa kabilang buhay? Katulad nung lalaking mayaman na namatay siya, nagdusa siya sa kabilang buhay, pero siguro ang nakasulat sa bato, sa libingan niya, rest in peace, habang nagdurusa siya sa impyerno. Hindi ko alam kung naintindihan yung sinasabi ko. Tama po? Nagdurusa siya sa impyerno, pero ang nakalagay sa kanyang libingan ay rest in peace. Pero wala siyang kapayapaan sa kabilang buhay, di ba? Kaya, ibig sabihin yung RIP, hindi lahat totoo. So, sabi po ng Bible, sino ang mabubuhay at hindi nakakakita ng kamatayan, maliligtas ba niya ang kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol? Kaya mo ba isave yung sarili mo mula doon sa judgment ng Diyos? Kaya ba ng tao isave yung sarili niya papunta doon sa Sheol, sa impyerno, sa lake of fire? Kaya ba? Kaya sabi ni Jesus, kaya hindi kayo makakapasok sa langit, magsisikap kasi kayo, di ba? Magsisikap kayo makapasok sa langit sa pamamagitan ng inyong sariling gawa. Tama po? So sabi ng Bible, yung kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao. Ito ay sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. Okay? Kaya sabi po, lahat ng buhay ay akin, ang buhay ng Ama at ng Anak ay akin, ang kaluluwa na magkakasala ay mamamatay. Kaya sinabi rito yung kaluluwa, hindi yung katawan. Sabagat yung kaluluwa ang may buhay, papasok sa walang hanggan. Okay? So dapat yung kaluluwang ito maborn again.
Dapat yung kaluluwang ito tumanggap ng buhay na walang hanggan. Tama po? Yun ang importante doon. Okay? So, sabi po sa Ezekiel, kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay, at hindi mo siya binigyan ng babala o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Gaano kalaki yung tungkulin natin bilang mga ligtas para sa pangaral ng Ebanghelyo? Ito, yung sinasabi ng Bible. Kung hindi natin ipinapangaral yung Ebanghelyo, sabi rito, hindi mo nabigyan ng babala ang isang makasalanan na siya ay mamamatay because of sin, do alam mo na nasa iyo yung kaligtasan, ang sabi rito, mananagot ka din sa Diyos. Hello, nandiyan po kayo? Parang tingin ko po sa inyo, seryoso kayo masyado eh. Di ba? Pero, iyon talaga yung totoo, di ba? Yung mga naligtas, meron tayong malaking responsibility para sa mga lost souls. Ako din, yan din ang aking burden. Meron tayong tungkulin. May ibinigay sa iyo ang Diyos na dapat na gamitin mo para sa Panginoon. Pero kung hinahayaan mo lang yon, wala kang burden para sa mga lost souls, tapos ligtas ka, pagharap mo sa Diyos, hahanapin sa iyo. Tama po? Kaya may isang sister, ganun yung feeling niya sa family. Yung puso niya, gusto niya maligtas yung family niya. Someday, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Tama po? Ibibigay ng Diyos yun. Bakit po? Nais ng Diyos maligtas yung mga lost souls, tapos nais mo rin maligtas sila. Yung kalooban, yung kagustuhan ng Diyos, parehas sa gusto mo. Tama po? Pero hindi sa panahon mo na iniisip, kundi sa panahon ng Diyos. Ang mahalaga, yung gusto ng Diyos, gusto mo rin. Tama po? So, darating ang araw sa iyong panalangin, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Okay? Kaya tayo may tungkulin. Kaya sabi ng Bible, meron tayong tungkulin. Now, yung mga tao ay hindi nila alam na sila ay sumusuway sa 10 utos ng Diyos. Maaari, mababait sila. Mabait naman ako, Pastor. Wala naman akong ginagawang masama. Kaya, bakit naman ako pupunta sa judgment ng Diyos? Maaring hindi mo nilalabag yung batas ng tao, pero maaring nilalabag mo yung batas ng Diyos. Tama po? Kaya ano ba yung kasalanan sa Biblia? Ang sabi po, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan ng Diyos. So, kung ikaw ay lumabag sa batas ng tao, mananagot ka sa batas ng tao. Yung kautusan ay batas ng Diyos, tama po? So, kung hindi ka lumalabag sa batas ng tao, hindi ka naman haharap sa hukuman ng tao. Pero kung lumalabag ka sa batas ng Diyos, haharap ka sa hukuman ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, ang Diyos ay isang hukom. Tama po? So doon sa Awit chapter 7, verse 11, binanggit po yun. Okay? Sa Awit chapter 7, okay, sabi po dito, ang Diyos ay hukom na matuwid. Isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kaya yung mga tao, sabi nila, hindi, mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos, kahit tuloy-tuloy sila sa kasalanan. Mabuti ang Diyos. Hindi po ganun ang Diyos. Of course, mabuti ang Diyos. Pero kung tuloy-tuloy ka sa kasalanan, hindi po magiging mabuti ang Diyos. Magiging isa siyang hukom sa iyo. Tama po? Kaya sabi, ang Diyos ay hukom na matuwid. Isang Diyos na araw-araw ay magalit. Kung hindi magsisi ang tao, iahasa ng Diyos ang tabak nito. Tama po? Dahil sinabi ng Biblia, ang Diyos ay napopuot laban sa kalikuan at kasamaan ng tao. Kaya yung mga totoong naboborn again, nagbabago talaga yung buhay nila. Tama po? Iniiwan nila yung masamang pamumuhay, masamang ugali. Iniiwan nila yung dati nilang gawi. Tama po? Meron ba kayong ganon? Dapat meron tayong experience na ganon. May transformation tayo, di ba? Nagbago talaga yung puso natin. Okay? Yan sabi po, yung Diyos, okay?
And then, merong dalawang klase ng batas, di ba? Yung God's law, yung 10 commandments. At yung man's law, this is a government law, di ba? Kaya yung pag pumunta ka sa isang bansa, dapat kang sumunod sa mga batas nila. Tama po? So, pag-aralan natin yung yung klase ng batas ng Diyos. Okay? Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yung mga tao, akala nila, ibinigay sa kanila yung kautusan para ito ay sikapin nilang sundin. Para makapasok sila sa langit. Pero ang unang layunin ng kautusan ng Diyos para malaman mo muna kung ano ang kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Sabi dito, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, 10 utos ng Diyos, nakikilala mo kung anong kasalanan ang iyong nagagawa. Hello, naintindihan niyo po? Halimbawa, sinabi ng 10 utos, huwag kang magsisinungaling. Nakasulat sa Biblia, tama po? Dati, wala pang 10 utos ng Diyos doon sa conscience ng tao. Alam niya na mali ang ginagawa niya, itinatanggi niya. Pero, isinulat ng Diyos yung kautusan para itanggi man ang konsyensya mo, nakasulat dito sa batas ng Diyos. Hindi na pwedeng tumanggi. Tama po? Halimbawa lang, di ba? So, sabi po, kapag tumingin ka doon sa kautusan, nalalaman mo, ito pala ang kasalanan kong ginagawa. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Mahari, mabait kayo. Mukha naman mababait kayo ngayon eh. Masunurin kayo mga citizen, di ba, dito. Siguro, mababait kayo, nagpapadala kayo ng tulong sa family nyo. Di ba? Tapos, napakabait talaga ni nanay. Kasi nagsisika para tumulong. Mga bababait talaga kayo, di ba? Ang problema, hindi ko lang alam sa paningin ng Diyos kung mabait ba talaga kayo. Tama po? Dahil, sabi ng Bible, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. Di ba? Kaya, sabi po, sa pamamagitan ng kautusan, nakikilala natin kung ano ang kasalanan. Kaya nga sa Biblia, at sa ating panahon, maraming mga relihiyoso, sinisikap sundin ito. Tama po? Iniisip nila para sila makapasok sa langit. Pero kaya bang sundin ng tao yung kautusan? Hindi kaya. Tama po. Kaya sabi, unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Okay? Diyos, small letter. Tama po? Yung mga Israelita, dumami yung mga Diyos nila, di ba? Diyos-Diyosan. Kaya sabi, yung mga form of idolatry ngayon ay hindi lang yung mga images. Yung mga K-pop ina-idol. Tama po? Hindi makapunta sa church dahil nanonood ng mga K-pop movie, ina-idol nila yon. Tama po? Tapos yung work, minsan, pasensya na. Tapos, yung pera. Pag walang pera, mainit ang ulo. Galit, di mo makakausap. Sana hindi ho kayo ganon, ha? So, sabi ng Bible, ito yung nagiging sentro ng kanilang puso at isip. Tama po? Kaya sabi po, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis ng nasa langit, sa itaas, sa lupa o sa baba. Huwag mo lang silang yuyukuran o paglingkuran. Dahil yung mga Pilipino, mahilig sa ganon, di ba? Makita niyo doon sa Quiapo, binubuhat pa talaga yung mga images. Pinapasan, tapos binibihisan pa nila. Tama po? Dapat nga sasabihin mo, hayaan mo na siya magbihis sa kanyang sarili. Kaya naman siguro yan. Bakit mo bubuhatin? Di ba niya kaya maglakad? Di ba? Minsan nga, may nasalubong ako may hawak ng ganon malaking figurin, tapos binibenta. Sir, bili na kayo. Ng ano ba yan? Makakatulong po ito sa inyo. Siya nga, hindi siya makalakad, tapos sasabihin mo, makakatulong sa akin, papasanin ko lang yan. Tingnan natin yung isipan ng tao, di ba? So, sabi ng Bible, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran. Siguro yung iba dito, bago na born again, gawain din yan, di ba?
Pag umuwi, pupunta sa baklaran, doon luluhod, tapos pupunasan yung tuhod ng nakahiga doon. Actually, yung nakahiga doon, pudpud na yung tuhod doon, saka pupunas ng maraming panyo eh. Kaya ang ginagawa siguro, pinipinturahan na lang uli yun eh. Kasi pupunasan na gano'n, tapos ipupunas sa mukha. Kaya bandang huli, napudpud na yung pintura, kailangan na replace. Po? Siguro naman nakaka-relate kayo sa sinasabi ko. Sobrang bait talaga ng Pilipino eh, di ba? Sobrang relihiyoso. Kaya minsan lagpas na sa Biblia. Dahil doon, sabi ng Biblia, huwag kang gagawa niyan para sa iyong sarili. Yung mahalagang salita dito ay, tama po? Sa Garden of Eden, ganun din, huwag. Pero ang tao dahil sa gusto niyang gawin sa sarili niya, ayaw niyang sundin yung Diyos. Tama po? Hindi, gusto ko yan. Uy. So, yun po yung kalagayan, okay? Sorry. Kaya maraming mga ganito, hindi po ba? Tama po? Pag binasa po ninyo sa history, nag-i-evolve lang yan. Actually, pag tinignan nyo sa Egypt, yung mga ganito nila ay hindi tao ang muka. Tama po? Sa Egyptian, makikita niyo po, di ba? Yung mga muka ng mga doon, katawan ang tao, pero hayop ang muka. Tama po? Ngayon, kung gano'n ang ihaharap mo sa Pilipino, siguradong magagalit sa'yo. Bakit palulurin mo ko dyan sa hayop ang muka, tapos tao ang katawan? Hindi ko gusto yan. Dapat kamukha ko rin. Tama po? So, ginagawa nila yon nang hindi nila alam, sinasabi ng Biblia na ito ay hindi dapat gawin. Tama po? So, sabi po, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Huwag daw gamitin yung pangalan ng Diyos. No? Sabi dito, huwag banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Okay? Kaya, pag nag-pray kayo, di ba? Huwag daw gamitin sa walang kabuluhan. Lord, patamain mo ako sa loto. Sugarol ba ang Diyos? Yung pera ay nakuha, galing din sa Panginoon. Hindi mo dapat gamitin sa masamang paraan. Tama po? Pero yung iba, nagpe-pray. Sa tingin nyo, tamang panalangin po ba yun? Hindi po yung tamang panalangin. Yung gagamitin mo yung panalangin mo para sa pangalan ng Diyos, para makuha mo yung isang illegal na bagay, ay hindi po yun ang Diyos. Di po? Nakaibang Diyos ang tinatawag. Baka ang tinatawag na Diyos noon ay tinatawag na gambling Lord. Hindi si Lord talaga yon. So, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. So, ito po yung batas sa Israel. Siyempre, ito ay para sa kanila. Hindi natin nasusunod ito. Tama po? Dahil yung Sabat ay sa Israel, yun yung tradisyon nila na sinusunod. Tama po? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing binibigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Ang sabi daw po, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Okay. So, kayo po ba, simula nang lumaki kayo, lagi niyong ginagalang ang inyong ina? Ang inyong ama? Hindi rin, di ba? Ibig sabihin, itong talatang ito, minsan ay nalalabag din natin. Tama po? Parang, siguro nung araw, nung maliit pa, o anak, ikaw naman maghugas ng pinggan. Ako na lang lagi, sila naman, di ba? Pagdating sa paghuhugas ng plato, talaga naman, di ba? Pero sabi ng Bible, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Nalabag ba natin to? Hindi. Nalabag, okay? Huwag kang papatay. Narinig niyo yung sinasabi sa mga tao nung unang panahon, huwag kang papatay. Sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo ng bawat napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Okay? Sino mang magsabi sa kanyang raka ay mananagot sa Sanhedrin. Okay? Sabi dito, huwag kang papatay. Nakapatay na ho ba kayo?
Ha? Ipis? Murderer po kayo ng ipis. Hindi pa kayo nakapatay. Sa Bible, ang tinutukoy na pagpatay, hindi po yung tulad sa murderer ng tao. Sabi, kapag ikaw daw ay napopoot, sa Biblia, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay isang. So, hindi sinasabi ng Biblia na naging murderer ka dahil may pinatay kang tao. Sinasabi ng Biblia, sa paningin ng Diyos, napopoot ka pa lang sa tao, hindi ka pa pumapatay, murderer ka na. Napopoot ka pa lang sa paningin ng Diyos, ikaw ay murderer na. Bakit po? Hindi ka naman pwedeng pumatay ng masaya ka di ba? Pwede ka bang pumatay ng masaya ka? Habang pumapatay ka, masaya ka? Hindi. Kaya ka pumapatay dahil napopoot ka. No. So, sa paningin ng Diyos, sa batas ng Diyos, murderer ka na kapag napopoot ka pa lang. Pero sa batas ng tao, hindi ka pa murderer. Tama po? Magiging murderer ka sa paningin ng tao kapag binaril mo, pinatay mo yung tao. Pero sa paningin ng Diyos, napopoot ka pa lang sa iyong kapatid, sa paningin ng Diyos, isa ka ng murderer. Napuot na ho ba kayo? Hindi pa. Buti pa kayo, hindi pa kayo napuot. Kung napuot na kayo, marami na kayong pinatay. Kasi akala natin, ang pagpatay ay pagbaril. Hindi po yon. Sa batas po ng tao yon. Pero sa batas ng Diyos, kapag napopoot ka, isa ka ng murderer. Naintindihan niyo po? Kaya umamin na kayo. So, yun yung batas ng Diyos. Hindi katulad sa batas ng tao. Yan sabi ng Bible, kapag kayo ay laging emosyonal, tapos nagagalit kayo lagi, pumapatay kayo. Tama po? Hindi literally sa paningin ng Diyos. Tama po? Kaya dapat mag-ingat tayo. Mag-ingat po kayo. Kasi darating ang araw, sabi ng Bible, tayong lahat ay tatayo sa hukuman ni Kristo. Hindi po yung hukuman ng judgment seat, yung white throne judgment. Yung hukuman ni Kristo ay pagsusulit ng mga Kristiyano kung ano ang ginawa mo pagkatapos ng iyong kaligtasan. Kaya sinabi ni Pablo, tayong lahat. Kasama siya. Tama po? Kaya dapat maging maingat tayo pagkatapos ng ating kaligtasan. Kaya pag sa church napopuot kayo, walang pag-ibig, nakakatakot yung ganon. Alam nyo, nagpastor ako dati sa isang church na ganyan yung problema. Away-away yung mga brothers and sisters. Ang hirap maging referee. Wait. Sayang yung mga kaluluwa na umaalis dahil sa puot na hindi namamanage, di ba? At ang punto doon, napakahirap magdala ng kaluluwa sa church. Experience ko rin po yan sa church. Kaya, pag ako nagtuturo sa church, lagi kong sinasabi sa mga brothers and sisters, iwasan nyo na kayo ay mayroong ganitong emosyon dahil sa church may mahihina, may malalakas. Tama po? Paano yung mahina? May baby, may medyo matured, at may mature. Tama po ba? Kaya dapat i-consider natin yon sa church. Kasi nga, napakahirap magdala ng kaluluwa sa church. Experience ko rin po yan sa church. Kahit doon sa dati kong assignment, hindi ko na ako sasabihin sa inyo. Dahil marami na akong naging assignment eh. Hulaan nyo na lang, bahala na kayo. Alam niyo, pinagawayan lang nila. Anong menu? Pagkain. Totoo po. Totoo po yun. Hindi po, totoo. Kaya sabi ko, pagkain pinagawa niyo, nakakahiya naman kayo sa Panginoon. Di ba? Kaya dahil doon, emotionally damaged. Sister, anong iluluto natin? Adobo. Hindi ang gusto ko. Tinola gusto ko. Pagsabungin na lang kaya natin kung sino mananalo. Yung tinola at adobong manok. Kung sino manalo.
So, it is my experience. Dahil yung emotion, hindi na-manage. Di ba? Kayo, nung nag-i-evangelize kayo, madali nyo lang ba nadala sa church? Hindi, di ba? Actually, lahat na nga ng magandang salita, sasabihin mo para lang siya sumama sa iyo. Kaya kung meron ng naligtas na dahil sa inyo, naligtas sila, nakakilala ng Ebanghelyo, naligtas, dapat nyo silang mahalin, alagaan, supportan, i-encourage. Tama po? So dapat ganon. Kasi yung church ay inilagay ng Diyos para sa comfort, para sa atin. Tama po? Eh, kung merong mga bago na napapunta sa church, i-share nyo yung love. Eh, dati nung napastor ako sa isang church, pag dumarating yung mga member, talaga naman yung mga mukha masyadong seryoso. Hindi kumingiti. Pagdaan, dire-diretso. Minsan nga naranasan ko, dumaan sa harap ko, parang hindi ako nakita. Kung di ko patawagin, hey sister, kumusta ka? Kaya pag nag-preach ako sa pulpito, sabi ko, please, pag pupunta kayo sa church, maging masaya kayo. Dahil sa labas, punong-puno kayo ng problema, bugbog sarado kayo. Di ba? Tapos pagdating sa church, hindi pa kayo makomfort. Kawawa naman kayo. Baka isipin nyo, uwi na nga ako sa Pilipinas. Huwag niyo may iwanan si Pastor Jason. So, that is the reality. Hello, tama po? Kaya sabi dito, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Siguro, simula ngayon, ayoko na mapuot. Ganun pala yun. So, nilabag ba natin to? Nilabag nyo ba? Nilabag. Tungkol sa pangangalinya. Sabi po, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangangalo niya, sa kanyang puso. So, yung immorality sa tao kapag nag-commit ka ng another woman. Tama po? Sa paningin ng tao or another man. Pero, sa paningin ng Diyos, kapag tumitingin ka ng may mali siya o pagnanasa, sa paningin ng Diyos, ikaw ay nagiging immoral. Tama po? Hindi mo pa ginagawa, iniisip mo pa lang, sa paningin ng Diyos, ikaw ay nagkakasala na. Iniisip mo pa lang magalit, iniisip mo pa lang na tumingin ng malaswa o tumingin sa paningin ng Diyos, nagkakasala ka na. Pero sa tao, hindi pa. Tama po? Kaya sabi diyan, ang bawat tumitingin. Tama po? Tumitingin pa lang, hindi pa gumagawa ng sin. Tumitingin pa lang. So sa paningin ng Diyos, ang tao ay lumalabag na sa batas ng Diyos. Huwag kang magnanakaw. Okay? Yun ang batas ng Diyos. Okay? Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Mahalaga po yung salitang huwag. So, nakapagsinungaling na po kayo? Ha? Gano'ng kadalas? Gano'ng kadalas ang minsan? Minsan-minsan lang, pastor, pero gano'ng kadalas ang minsan? Siguro minsan sinasabi nyo, okay lang ako, pero ang totoo, hindi naman. Hindi ba? Yun daw yung parang, anong tawag dito, basic na paglalay. Na okay naman ako, pero ang totoo, hindi naman. Hindi ba? Lahat ng tao ay nalabag yung batas na to ng Diyos. Tama po? Supposed to be, dapat lahat tayo pupunta sa impyerno dahil kung hindi natin nalabag yung batas ng tao, pero yung batas ng Diyos, nalabag natin ng maraming beses. Okay? Kaya kung sinasabi niyang tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling. Tama po? So, dapat makita natin yung problema muna natin sa harapan ng Diyos, di ba? Kaya, minsan hindi naiisip ng iba na may problema siya sa harapan ng Diyos dahil mabait naman siya. Lalo na pag relihiyoso ang isang tao. So, sabi ng Biblia, kung hindi tayo haharap sa salita ng Diyos,
hindi natin malalaman yung kondisyon natin sa panloob nating pagkatao. Actually, nung humarap ako sa salita ng Diyos, nung nagkaroon ng Pastor's Bible Seminar, doon ko lang nalaman yung nilalaman ng puso ko, ng kalagayan ko spiritually. Pero before, hindi ko alam na yun na pala yung kalagayan ko. Hindi pala ako saved. Mali pala yung pagkaintindi ko sa gospel. Pero 13 years na ako sa iba't ibang church. Kung hindi ako binigyan ng Diyos, humarap sa salita ng Diyos, hindi ko malalaman kung ano ang kalagayan ko sa harapan ng Diyos. Diba? Siguro kayo rin dapat, di ba? Kasi sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kautusan, nakikilala ko kung ano ang kasalanan na aking ginagawa. Okay? Kaya huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Di ba? Ito yung mga maling pagnanais sa mga bagay na hindi sa atin. Tama po? Sabi po dito, huwag. Okay? Huwag. And then, yung standard ng Diyos, hindi natin naabot. Alin po yon? Yung kautusan, yung God's law. Yung God's law ay sumasalamin sa kabanalan ng Diyos. Tama po? Kaya laging nakalagay doon ay huwag, 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 huwag. Isa lang yung sinabing gawin mo. Yung igalang mo ang iyong mga magulang. Tama po? At the rest, huwag, 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 huwag. Okay. Nalabag nyo ba yung batas ng Diyos? Siguro mabait kayo, pero sa batas ng Diyos, nakalabag kayo, di ba? Kaya po, sabi po ng Bible, yung law ay parang mirror. Pag hindi ka tumingin sa salamin, hindi mo makikita yung kalagayan ng mukha mo. Pag hindi ka tumingin sa salita ng Diyos, sumarap sa worship God, hindi mo malalaman yung kalagayan mong panloob na pagkatao. Tama po? Yung spiritual condition mo. Okay? So, man's breaking God's law. So, kung haharap ka sa Diyos, malamang guilty ka. Tama po? Guilty. Guilty ang tao. Kaya sabi yan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan at ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Okay? So, yun po yung kalagayan ng tao. Okay? So, kung ganon, sabi ng Biblia, kahit maligo ka ng liya, gumamit ng maraming sabon, ang mansya ng iyong pagkakasala ay nasa harapan ko pa rin. Kaya yung mga tao, sinisikap nilang maging mabuti, maging mabait, para yung kasalanan yon ay mapagtakpan. Tama po? Pero yung kasalanan yon ay hindi mo kayang bigyan ng solusyon. Tama po? Dahil simula nung isinilang ka, ang kasalanan ay nasa iyo na. Okay? So mabago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat o ng leopardo ang kanyang mga batik? Kung gayon ay makakagawa rin kayo ng mabuti, kayong mga sanay gumawa ng masama. So yung leopardo, kahit na anong gawin niya, hindi magbabago yung balat niya. Tama po? So yung leopard, pag nanganak siya, mag-iiba ba yung kulay? Yun pa rin yung dati. Tama po? Ibig sabihin, hindi mo kayang baguhin, hindi mo kayang alisin kahit isang kasalanan na meron sa'yo. Tama po? Kaya ka naging marumi sa paningin ng Diyos. Okay? Kaya dahil doon, ang tao ay hiwalay sa Diyos. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasalanan, kayo at ang inyong Diyos. Hiwalay. Wala tayong connection sa Diyos dahil doon. Yung mga taong hindi paligtas, wala silang totally connection sa Diyos. Okay. Kaya sabi ng Bible, hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan. Okay. Kaya sabi rito, yamang itinakda sa mga taong mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang. So ito yung problema pag alis dito ng tao. Tama po? Haharap ka sa isang hukom. Tama po? Hindi sa tao. Dahil kung patay ka na, hindi ka na pwede hatulan ng tao. Kaya sabi diyan, pagkatapos nito, yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghukom. Kung lumabag ka sa batas ng tao, dapat kang humarap sa batas ng tao. At bayaran mo kung ano yung paglabag mo. Tama po? Pero kung lumabag ka sa batas ng Diyos, dapat kang humarap sa hukuman ng Diyos. At bayaran mo yung paglabag mo. Yun po yung batas Tama po? Kaya sabi po, ikaw ay magalak binata sa iyong kabataan. Pasayin ka ng puso sa araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa lakad ng iyong puso sa paningin ng iyong mata. Ngunit, alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa paghuhukom. Tama po?
So kung ang tao, ginagawa niya yung lahat ng gusto niya, lahat ng lakad na gusto niya, pero darating ang araw, ang sabi ng Biblia, ngunit alamin mo, darating ang araw, dadalhin ka ng Diyos sa kanyang paghuhukom. Okay? Sapagat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Tama po? Kaya nga yun ang pinaka-ending. Tama po? Hindi tapos ang kamatayan. Dadating pa ang tao dito. Pero kung malaman mo yung kaligtasan, hindi ka hahantong dito. Tama po? Kaya sabi po ng Biblia, ano yung judgment ng Diyos? Maaari, yung hell ay naghihintay sa tao. Di ba? Someday, dito mahuhulog. Tama po? Kaya yung mga tao na nagbawalang bahala sa ebanghelyong ito, hindi naman nila alam na dito sila mahulog. Bakit po? Ang akala nila, ang salita ng Diyos ay nagbibiro. Hindi po, seryoso ang Biblia. Tama po, pagdating sa ganitong bagay. Okay? Kaya ano ba yung hell? Sabi po rito, ang impyerno ay katulad ng mga uod na hindi namamatay. Ang apoy ay hindi mapapatay. Okay? Dito sa mundong ito, walang bagay na hindi mapapatay. Pero yung hindi mamamatay at hindi napapatay, ang meaning po niyan ay eternal. Tama po? Kailanman ay hindi matatapos yan. Okay? Kaya sabi po dito, yung hell ay pahihirapan sa apoy at asupre. Okay? Yun yung judgment ng Diyos someday. Okay? Ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy. Okay? Kaya yung lalaking mayaman, ang sabi po, mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Yung lalaking mayaman, nahulog siya doon sa pagdurusa. Dahil hindi niya naisip, kahit may pera siya, kahit may pagkain siya, kahit masaya siya, may kaluluwa siya na nangangailangan ng kaligtasan. Okay? Hindi niya naisip. Kaya dahil sa kanyang pagwawalang bahala, dito siya nahulog. Okay po? So yung hell daw ay sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Lugar ng pagdurusa, okay? Yung hell. Okay? Mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Okay? So, sabi po, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Okay? Yung ikalawang kamatayan, ito yung kamatayan ng iyong espiritu. Yung kaluluwa. Yung unang kamatayan ay paghiwalay ng kaluluwa sa iyong katawan. Tama po? Dead body. Tapos, yung espiritu, kung hindi naligtas, mahulog sa nagliliyab na apoy. Okay? Tignan natin ito.
So kaya ho, yun yung warning ng Diyos, di ba? So, ano ba yung the place of judgment? Yung tinatawag na everlasting fire. Ang unquenchable fire. Okay? So, lahat ng ito ay mas maraming warning ang Diyos tungkol sa Biblia. Kaya kung hindi natin tinitignan, walang interes para dito, maaari sa ngayon hindi pa to mangyayari sa tao habang buhay pa. Tama po? Pero, pag alis dito, magiging problema ng tao na walang solusyon. Okay? So, water judgment, nuclear judgment, and final judgment. Itong dalawa ay on the way. Okay po? Kaya nung dumating dito si Jesus, sabi po ni Pablo, tapat ang salita, nararapat na tanggapin ng lubos, na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Tama po? Kung hindi mo malaman na isa kang makasalanan sa harapan ng Diyos, paano ka maliligtas? Tama po? Dahil sabi ng Biblia, dumating si Jesus para iligtas ang mga makasalanan. Tama po? Ngayon, kung hindi mo nalaman sa salita ng Diyos na ikaw ay sinner, hindi mo malalaman yung kaligtasan. Okay? Kaya, nung dumating si Jesus, tinawag niya yung mga sinners. Doon sa Luke chapter 18, yung history, yung story ng Pariseo at saka yung maniningil ng buwis, di ba? Yung Pariseo, yung religious people. Anong sabi niya? Nananalangin siya, sinasabi niya sa Diyos, hindi ako gaya ng ibang tao, mangingikil na mangingikil, di makatarungan, mangangalo niya, o gaya ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Sabi ng religious people na Pariseo. Hindi niya nakikita yung sarili niya sa harapan ng Diyos. Ang nakikita niya yung ginagawa niya. Tama po? At hindi niya rin nakita yung kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Pero yung tax collector, sabi po, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Tama po? Nalaman niya na siya ay lumabag ng maraming beses sa batas ng Diyos at dapat siyang hatulan ng Diyos sa kanyang paglabag, kaya siya pumunta. Sa Diyos siya lumapit. O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sa tingin nyo, yung isang sinner, pag humingi ng ganito sa Diyos, pakikinggan ng Diyos? Pakikinggan? Pakikinggan siya ng Diyos. Bakit po? Sa harapan ng Diyos, siya ay nagpakumbaba at kinilala niya na marami siyang paglabag sa batas ng Diyos. Kaya sabi diyan, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Okay? Kaya mahalaga po yung pagkaintindi natin kung ano ba talaga yung paraan ng Diyos. Actually, sabi po dito, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Yung pusong bumagsak sa harapan ng Diyos, nang nalaman niya, ito pala ang kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Okay? Hindi siya lumabag sa batas ng tao, pero lumabag siya sa batas ng Diyos. Tama po? At ang sabi po, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Okay? Yung repentance as a sinner, mahalaga po, di ba? Sabi ng Bible, ngunit ito ang aking titingnan, siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa. Okay? Hindi po yung repentance dito ay emotion. Tama po? Na may mga tao na nagsisisi pero bumabalik uli sa dati nilang pamumuhay at kalagayan. Hindi po yung binabanggit ditong repentance. Mayroong 2 klase ng repentance sa Bible. Yung repentance ni Peter, nag-lead sa kanya para siya ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. Tama po? Nabasa niyo ba yung repentance ni Peter? Nung ipinagkailan niya si Jesus, umiyak siya at sinabi niya, nagsisi siya dahil nagawa niyang itanggi si Jesus
At sinabi sa kanya ni Jesus, tandaan mo, ikakaila mo ako pag narinig mo yung pagtilaok ng manok. Pero nung nakita niya si Jesus na napako sa krus, lumuha siya, umiyak siya, di ba? Sabi sa kanya ng babae, kasama ka. Hindi ko kilala yan, di ba? Na-realize niya yung sinabi ni Jesus. Then after that, si Peter ay ginamit, one-time preaching, 3,000 ang naligtas. Si Judas, nagsisi ba si Judas? Nagsisi po si Judas. Pero, nagsisi siya, tinatawag na worldly repentance. Tama po? Si Peter, naunawaan niya na bagamat siya ay nagkasala, si Jesus ay pwedeng mamatay para sa kanya. Pero si Judas, nagsisi siya, pero ang ginawa niya, kinitil niya yung kanyang buhay. Tama po? Yun yung guilt feelings niya. Di ba? Sa tingin nyo, yung kasalanan ni Judas, pwede bang mapatawad? Pwede siyang mapatawad. Sabi ng Bible, gaano mang kabigat ang ating kasalanan, pwedeng mapatawad ng Diyos. Siguro sa tao, baka hindi siya mapatawad. Pero ang Diyos, gaano mang kabigat ang kasalanan ng tao, pwede kang mapatawad. Bakit po? May katangian ng Diyos, di ba? God is love and God is judge. Yung pag-ibig, humahatol ba o nagpapatawad? Nagpapatawad. Kaya sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Tama po? So kung tunay, yung pagsisisi ng isang tao sa harapan ng Diyos, ang Diyos ay nagpapatawad dahil meron siyang pag-ibig. Hindi lang siya isang hukom. Pero pag ang tao tumatanggi sa Diyos, pinangangatwiran yung kanyang sarili, hindi siya tatanggap ng forgiveness. Tatanggap siya ng hamon, ng judgment. Darating ang araw. Tama po? Kaya tulad ng tax collector, nung nalaman niyang lumabag siya sa batas ng Diyos, lumapit siya sa Diyos. Panginoon, please have mercy on me. I'm miserable sinner. Ang sabi doon, pinatawad siya ng Diyos. Inari siyang ganap. Si Judas, kung nagsisi siya at lumapit siya kay Jesus, pwede siya mapatawad. Tama po? Meron bang hindi kayang patawarin ng Diyos? Actually, yung mga kasalanan ay walang kasalanang hindi kayang mapatawad ng Diyos. Isang kasalanan lang ang hindi pwedeng mapatawad, yung kawalan ng pananampalataya. Di ba? Kaya sabi po dito, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng itinuturing ng iba, kundi, ano daw po ang sabi? Matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa. So, hindi nais ng Diyos mapahamak ka. Tama po? Hindi nais ng Diyos ang tao mapahamak. Pero kung nalaman niya yung kalagayan niya sa harapan ng Diyos, dapat siyang mag-response dito. Tama po? At yung salitang repentance ay mayroong tatlong meaning. Okay? Change your mind, change your heart, and change your action. Hindi po siya yung emotion na umiiyak, tapos babalik sa dati, di ba? Hindi po siya yon. Yung meaning ng repentance ay nalaman niya na ang kanyang isipan ay mali sa harapan ng Diyos, yung mga pagnanais at pagnanasa ng kanyang puso ay mali, at yung kanyang action ay mali, so dapat niyang talikuran at iwan. Hello, naintindihan niyo po? Yan po yung meaning ng repentance sa Bible. Kaya yung mga taong nabuborn again, nagbabago talaga yung kanilang pagkatao. Tama po. Yung mukha hindi, panloob lang. So pag totoo kang nakaunawa ng biyaya ng Diyos, babaguhin ka ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Tama po. Kaya sabi ni Jesus dito, na sinasabing naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So pinag-aralan natin ngayon yung problem mo sa harapan ng Diyos. Nung nalaman mo ito yung problema mo, sabi ng Biblia, magsisi daw. Hindi yung magsisi na iyak ng iyak, tapos emosyonal, tapos pagkatapos ng ilang araw nalimutan, balik na naman sa dating ginagawa. Sabi ng Diyos, hypocrite ka. Kunyari ka nagsisi, pero ngayon, ikaw pa rin. Tama po? Hindi yon ang meaning ng repentance. Yung meaning ng repentance, totally changed. Diba?
Kung dati, yung bibig ko ay lagi naglalabas ng masamang salita, dapat huminto. Kung dati, hindi ako marunong magpatawad, dapat ngayon marunong. Tama po? Dahil yung puso ay binago na. Tama po? So, sa totoo lang, yung church, ang pinakamagandang place para sa isang Christian. Church. At kung natagpuan nyo yung church na tama ang ebanghelyo, so masarap mag-stay sa church pag tama ang ebanghelyo. Kasi merong maraming maling ebanghelyo dahil galing ako sa ganun So itong church na ito, tama ang ebanghelyo, tama yung pananampalataya, yung gospel. Pero dapat maintindihan natin na dapat akong mabuhay ayon sa ebanghelyo na natanggap ko. Tama po? Kaya itong church na ito ay hindi yung building. Tama po? Kayo, yung tao ang church sapagkat sabi sa Bible, yung church sa Bible ay yung mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoon. Yun yung tinatawag na church. Hindi po yung building. Tama po? Buti nga kayo may maayos na facilities dito. Kaya nga, kung pwede ko lang ito buhatin, dadaling ko ito sa Kilaway. Kasi building namin, medyo hindi ka nais-nais Ito, maayos yung building. So, alam niyo ba kung meron kayo, bakit meron ganito? Ito ay provision ng Diyos sa inyo. Tama po? At yung mga kaluluwang nadala dito, hindi po kayo ang nagdala, ang Diyos. Kaya kung kayo ay napunta rito, hindi dahil sa gusto nyo. Sabi ng Biblia, idinadagdag ng Diyos sa iglesia ang bawat naliligtas. Kaya sabi rito, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Bukas pag-aaralan natin yung gospel. Yung ngayon, sin, tapos repentance. Tama po? Mahalaga po yun. Okay? So kaya sabi po dito, pwede pong basahin natin yung 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, 3 to 1. Kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Tandaan po ninyo kung bakit kayo nandito. Hindi po dahil gusto nyo, dahil yun ay gusto ng Diyos sa inyo, na kayo ay maligtas. Tama po? Kaya kung may mga taong dinala ang Panginoon dito, kung gaano kahalaga ang kaligtasan nyo, dapat mahalaga din sa kanila, mahalaga din sa inyo ang kanilang kaligtasan. Hello, tama po? Eh sabi rito, nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Nais ng Diyos, pero bagamat nais ng Diyos, hindi lahat. Kaya kung meron ng kaluluwa na pumunta rito, kahit isa lang, sana kayo mga Pilipino, mga brothers and sisters, yung mga malaluguna sa pananampalataya, ipakita niyo yung tunay na pag-ibig sa mga bagong naliligtas. Tama po? So, halimbawa, sa isang church, sa experience ko, sa isang church na pinagpastoran ko, yung mga brothers and sisters, sabi ko, pag hindi kayo nakitaan ng mabuting puso, pag hindi kayo nagmahal sa mga bagong at kaluluwang ito, isang araw, dahil sa inyo, wala na sila dito. Pero, paano sila napunta rito? Pinaghirapan nyo sila, di ba? Tapos, darating ang panahon, mawawala sila. Hindi lang naman, yun ay experience ko sa church dahil sa 30 years kong nasa ganito. 15 years na ako sa diaper mission. Kaya yung pinakamahalaga sa church, alam nyo kung ano ang dapat? Yung mga taong nagsisi, dapat makatanggap sila ng tunay na love sa church. Tama po? Sabi ni Jesus, doon sa Romans chapter 5, verse 8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, samantalang nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yung mga taong napunta dito, namatay din si Kristo para sa kanila, di ba? Pero ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Tama po?
Kaya kung meron ditong mga first-timer, mga na-invite kayo, pakitaan nyo sila ng pag-ibig. Mahalin nyo sila. Tapos paglingkuran, darating ang araw, masasabi nila, masarap sa church manatili. Tama po? Kasi mga OFW kayo, minsan malaki problema nyo sa pamilya. Wala kayong ibang mapuntahan dahil malayo kayo. So kung ang church pa may trouble kayo, saan kayo pupunta? So dito sa church, dapat hindi ito place of battle. This is the place of your comfort. Hello po, nandiyan po kayo? So kaya itong mga bago dito na nakadalo, please, alagaan nyo sila. Kung maliligtas sila, nakatanggap ng ebanghelyo, huwag sanang masayang itong ating pinagpagalan. Okay po? Okay, tayo manalangin. Salamat po, O Diyos. Bagamat nakita namin kung ano ang aming pagkukulang sa iyo, yung paglabag namin sa mga batas mo, subalit nakikita din namin na may solusyon dito. Kung kami ay tunay na lalapit sa iyo, ay dahil sa iyong pag-ibig, pwede kami tumanggap ng pagpapatawad sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Tulungan niyo po yung mga nakinig dito, yung mga na-invite, at saka yung mga brothers and sisters na magkaroon sila ng ganitong puso. Mahalin nila yung mga naliligtas, paglingkuran, at yung mga naligtas ay ingatan po ninyo, Panginoon, yung mga dumalo hanggang sa ang kanilang pagkaunawa ay lumago. Salamat po sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, thank you very much po.